mapagpalang hapon sa bawat po sa atin. Ako po ang iyong maglingkod, ang Pastor Arman Diaz Solis, Assistant Overseer ng Evangelism Ministry. At dito po sa Alasa, sa GLG, ako po ang Assistant Pastor ng aming Pastoral Glenda. My name is Pastor Thomas Abrasado, as a worship coordinator ng church nito. I'm Pastor Danilo Siembra, Ministry Head sa Transportation Ministry. Ako po si Pastora Glenda Abrasado, Assistant Overall Overseer ng Proclaim Jesus into the World Ministry. Ako po si Pastora Mayra Susito Navarra bilang Prayer Head Servant. Ako si Pastora Jane Grace, Secretary Olivar, Auditor, pagiging OIC ng Music Ministry. Ang inyong abalingkod, ang Pastor June, Associate Pastor June, as tambourines po. Ako ay si Marife El Karin. Ako ay pastor ng PJWM. Usher, po dito sa JLG. Assistant Women's Ministry. At Pastor Noel P. Olivar. Ako po ay involved sa Education Ministry at sa Music Ministry. Associate Pastor Sixtino Navarro, Assistant ng Evangelism. Ako po ay may ministeryo na house. 16 years. It's 16 years. 14 years. 16 years na po. so 16 years na. 8 years na po. Ako po ay 13 years na po. 2014 until Ito ay April 4, 2017. 2009 hanggang Nagkaroon po dito ng COVID, may COVID. At nagkaroon dito ng problema about sa isang Indiano na namatay. No? So, hindi nang alam ng iglesia kung anong gagawin dahil yun nga, merong baka masita tayo dito. So, binigyan kami ng wisdom ni Lord kung anong gagawin. At yung time na natuloy pa rin yung gawain. Andyan yung mga, sabihin natin sa financial, siyempre hindi mawawala yun. Tinulungan tayo ng iglesia at nakabangon naman at nagpatuloy hanggang sa natutunan kung paano ang maglingkod sa ating Panginoon. Isa ito sa pinakamahalaga po na naranasan ko dito sa iglesyang ito. I come this church and nothing to become something. Amen. Yung buhay ko doon sa ngayon, masasabi ko na hindi na ako katulad ng dati. siguro yung hindi ko makakalimutan during my deepest moment na aking buhay. Matindi po ang battle ko. Amen. Na halos dumating to the point na kaya ko nang tapusin ang aking buhay. Kinatagpo ako ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, na hindi ako nag-iisa, that He can give me, nabibigyan ako ng panibagong pagkakataon ng Panginoon, na sa lahat ng aking karumihan, may isang malinis na yumakap sa akin na nagbigay ng karangalan. Ang pinakamagandang karanasan na dinanas ko dito, yung encounter sa Panginoon, na yung ginaganap dito na EGA. Yun ang pinakamaganda kasi po doon nakikita natin yung pagkilos sa Panginoon. Nagtanim siguro ako ng sama ng loob na hindi naman dapat. Puro masasabi natin jealousy, ganyan. Saka po mananampalataya. And si Pastora Glenda yung nag-suffer doon sa na warrior kasi ako dati. Inalis niya yun sa akin. At yung isa pa, yung pagiging, alam mo yon, yung suspetsyosa ako. Pero nung nakilala ko ang ating Panginoon, natuto akong magtiwala sa tao. At nadidiscern ko na siya kung siya ay yung may, alam mo yon, yung may tangkasa yung masama. Tsaka isa pa, nung bago-bago pa lang ako dito, ang hirap ko ding ibigay yung aking tithes. Pero dahil nga, nung kinausap ako ng ating Panginoon, nung ibinigay ko na lahat, yung buong buo, yung
pagtatimes ko yung aking pong sarili, parang naging magaan na lahat hanggang ngayon. Siguro natingnan ang mga bagay-bagay sa vision ng Panginoon despite ng mga nararanasan natin ng mga pagsubok. No? Siguro yun yung masasabi ko na hindi ko makakalimutan karanasan. Ano ba sa pinagpapasalamat mo sa Panginoon dito sa lugar nito? Tunay nga na pinakilala ng Panginoon ang lugar nito isang banal. Ito ang pinakita ng Panginoon sa akin at pinakita rin ng Panginoon dito na maraming binago dito ng Panginoon. That time po meron pang second service dito po sa iglesia natin, yung panggabi po. And pagpasok ko po dyan sa pintuan, pag-open ko lang door, I saw the title of the message, Worthy of God's Trust. Bago po nagsimula yung preaching, I have heard the audible voice of God. Sabi niya sa akin, English pa ha? Amen. Sabi niya po doon, Noel, tonight you will empty your pocket. And then sabi ang challenge po ng Diyos, na mapagkakatiwalaan ka ba niya sa lahat ng bagay? Kung may papagawa ang Diyos, gagawin niyo po ba? So tinawag po ako specifically, ang pangalan ko po, Kuya Noel, ilabas mo lahat ng laman ng wallet mo at ilagay mo dyan sa table na naka-prepared. I didn't know that time, hindi ko po naintindihan, pero it was really a challenge to everyone na susunod ka ba talaga? Kaya ka bang pagkatiwalaan ng Diyos? And I have, through the years, napatunayan ko po ang katapatan ng Diyos. Amen. Hindi lang financially, amen, spiritually, physically, lahat po, amen. Pag sinabi ng Diyos, tapat po siya, ginagawa niya po. At naranasan ko po yung rumaragas ang pagpapala because of that event. Amen. And it is really close to my heart. Pagmamalaki ko, tunay ito ang tinalaga ng Panginoon, isang lugar na binabanal niya. This is my life. This church is my second life. To me as a second family, as my second home. Kahalagahan niya sa puso ko, talagang nag-uumapaw kasi And at dito po natagpuan ang tunay na buhay. Means a lot to me. JLG is a home. No one can judge you. At hindi ka i-reject. Amen. At dito po na nakikita at naramdaman nga ang pagmamahal sa kapwa at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At I think I cannot say na kaya kong iwan ng Proclaim. Keep coming back whenever I go and wherever I go. I love the church JLG, Proclaim Jesus into the world. I have a lot. There are lots to be thankful for. Dito ako nakubog bilang isang mature and matatag. At para mailabas ko din yung gift. The most I am thankful about this church. Natunghayan ko, nakita ko kung paano ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Marami akong nakitang nadapa, pero muling bumangon. Nakita ko yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Dito po natagpuan ang aking sarili, at dito po ako hinubog ng Panginoon. Kung sino ako at kung ano po yung purpose at plano ng Diyos sa aking buhay. Naligtas ang isang katulad ko, maging ang relasyon ko sa pamilya. I am thankful for the leaders na binigay ng Diyos sa aking buhay, na siya pong naging aking mentors, naggabay sa akin para po lumago ako sa pananampalataya. I am thankful for the opportunity na ibinigay po ng church na ito upang magamit yung mga hidden talents na hindi ko pala alam, yung mga gifts na pinagkaloob ng Diyos sa akin. And I'm so thankful for that. By making a disciple. By equipping more leaders and pastors. By staying devoted and anchored in the Word of God. Tayo mismo ang unang mag-grow at mag-thrive para sa kabuuan ng
ang church ay mag-grow din. Hindi mag-grow at magta-thrive ang isang iglesia hanggat nagiging immature ang mga mananampalataya. Sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, we should not miss it. Pangalawa, yung constant connection natin sa nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ito yung pinaka napakalaki ng part ng pagde-disciple, no? In order for this church to continue generations to generations. One of my hopes for this church is maging talagang financially prosper, para marami ding maabot ng mga churches, marami ding maabot ng mga pangalawa, makita ko yung pagbunga at pag-usad ng iglesyang ito towards the mission and vision that God has set before this church. Hindi lamang dito sa JLG, maging sa kabuuan ng Proclaim Jesus into the World Ministry. And maraming mga kaluluwa ang maabot. Hindi lamang sa mga urban areas, maging sa mga rural areas at sa mga kasulok-sulukang lupalop ng mundo. Magkaroon ng mga satellite ang iglesia Proclaim Jesus into the World Ministry. JLG Annex. See you soon. Nanatili na ang iglesyang ito ay lumakad sa katwiran. Ang lahat ng miyembro, hindi lamang yung mga namumuno, ay patuloy na makapumuhay ng may kabanalan. Pero my hope with this church, yung nakasulat sa Ephesians chapter 5 verse 27, that may this church will always be in unison of the purpose ng Panginoon, na to present this church blameless in His sight. Paano natin ito gagawin? Magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalago sa mga kaluluwa. And I believe that the Lord, napakahaba o napakalaki, napakalawak ng kanyang purpose sa iglesyang ito. At siguro masasabi kong dream na maaaring hindi na natin maabutan pagdating ng panahon. Nawa, na mag-extend pa ng territory with the same mission, and vision. Question. Isa po yan sa mga paborito ko po na kasama sa aking prayers. Amen. It's na ipinapanalangin ko ang iglesyang ito na this church will become unmistakably marked by love. Na kapag binanggit mo ang TJWM GLG, ang iglesyang yan, puno-puno po ng pagmamahalan at pagmamalasakitan ng bawat isa. Yun po yung isa po sa pinapanalangin ko. And of course, na ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya at sa pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. This is my hope, and dreams, na marami din po, na magiging maging pagpapala, ang iglesyang ito sa lahat ng dinadapo niya dito sa iglesia. Love the Lord. Napakahalaga yun. Let us not forget to seek the Lord, seek His kingdom, at maglingkod tayo. At sa ating paglilingkod kay Lord, dapat bigay natin yung best, hindi yung tira-tira without compromising. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hands find, do it with all your might. Kasi darating ang panahon, mawawala na yung mga opportunity na binibigay at pinagkakaloob sa atin ni Lord para magawa natin ang mga bagay-bagay. Pero hindi natin nagawa kasi hindi natin binigay yung best natin. Always give our best to the one who gives everything to us because He is worthy. Mapangalagaan yung legacy ng ating Panginoon na makapamuhay ng may kalinisan ang bawat isa. Patuloy lang sa paglilingkod dahil ang ating Panginoon, ang ating pinaglilingkuran, si Yahweh at ang Panginoon Kristo ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. At alam naman natin nga ang
paglilingkod sa Diyos ay may akabibat na mga pagpapala, physical at spiritual. Huwag sayangan yung pagkakataon na ibinibigay lagi ng Panginoon. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makatagpo ng tahanan. Ano po, na katulad dito, ano po, yung tahanan talagang tumatayo sa kalooban ng Panginoon, yung tahanan na nagtuturo kung sino at nagpapakilala kung sino ang Panginoong Hesus. So huwag itong sayangin ng mga kabataan. Ano po, napakaraming inihahanda lagi ng Panginoon. Ano po, at ang iglesia ay may ginagamit ng Panginoon na isang tahanan na katulad nila na naghahanap ng pagmamahal. Ano po, sa lahat ng mga nare-reject, ano po, ito ang tahanan na ano na para sa kanila. Sa lahat nawawala ng pag-asa, sa lahat ng mga na akala mo na wala ng bukas, ano po. So ang tahanang ito ginamit ng Panginoon upang makita ko na mas napakaganda ng bukas na inihanda ng Panginoon. Yun lang. Mga kapatid, magpatuloy lang. Kasi sabi ng Panginoon sa Juan chapter 15 verse 5, siya ang puno at tayo mga sanga. Ang nanatili sa Kanya ay manatili sa atin upang magbunga na sagana. I would say na mapatuloy po sila, no, sa paglakad sa Panginoon. Tayo gumagawa dito sa mundo and we are working, no, 8 hours a day, minsan yung sobra para sa ating mga sarili. But hindi tayo gagawa ng para sa atin lang. Kailangan naroon ng kasama ang Panginoon, no, sa oras na yon. At yun ang dapat kailangan natin. Kailangan maging kabahagi tayo ng Panginoon sa bawat oras natin. Na maging kabahagi ng buhay nila ang ating Panginoon. Lagi nating isipin na wala pong perfectong church. Amen. Pero kasi ito po ang isang natutunan ko, the moment na tayo po ay nag-step in sa iglesyang ito, the church is already imperfect. Amen. Because of our sin, because of sa ating mga kahinaan, Pero lagi nating tandaan, amen, na ang church, ay iglesia na kung saan masasabi ko itong parang hospital, na kung saan marami ang inububog, pinapagaling ng Diyos, amen. Katulad ko dati, I am, isa po ako, sa mga marami, na binago, amen, ng Panginoon, pinagaling, sa mga susunod mga henerasyon, amen, yung makita nila dito sa iglesia, yung kanilang matatanggap sa iglesyang ito, amen, ay gawin din po nila sa iba, at gawin natin, na ang church na ito, amen, in the future ay may present natin sa Panginoon, amen, na walang bating, na patuloy po na ang church, ay may present natin sa Panginoon, na may kamanalan at patuloy na lumakad into righteousness. I would say, iiwan ko po sa kanya yung Deuteronomy chapter 28, kung saan po iniwan din ni Moses sa bayan ng Israel bago po sila pumasok sa the land of the promise. Kung susunod po tayo sa Diyos, amen, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero kung hindi ka susunod sa tinig ng Diyos, sa mga commandments niya, then these curses will overtake you. Amen. Yun po ang aking maiiwan po na mensahe for the next generation. Sunod na henerasyon, kung ano yung itinuro sa atin. Sa simula, tinuro tayo ng paglakad sa kabanalan at yung pagiging tapat at matatag. At kasi kung wala yung joy, minsan talagang inaagaw sa atin yung joy na yan. Huwag natin paagaw. Laging may hadlang, ang lang natin ay hindi manalig lagi yung sarili natin. Kung ano yung sinasabi ng salita, kung may bibigkas naman ng salita na about sa Bible, lumakad po tayo doon. I can say God is so serious na mahalin ka. So nawa, mahalin nyo din ang Diyos. Kung paano siya naging seryoso sa iyo, maging seryoso din po ang bawat isa.